Nakakasama pa rin namin siya. Hindi lang sa panaginip, hindi lang sa pagpaparami ng pera, kundi dahil din mga kahombre ko sa mga kasuhan namin sa isa't isa. So kayo'y naghahanap ng update. Tama to mga kahombre ko kasi talagang magkaka-updatean tayo ng maayos tonight. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow niyo ako. Kung inyong naalala, ako ay nag-post ng ganito. Akala ata ni Norman, tataasan ng kahit isang balahibo ang abogado ko sa kanya. You just made this worst for you. Dati personal lang, ngayon personal na. Norman Mangusin, makakaabot to sa'yo, alam ko. Magsimula ka na manginig, may paparating ng dilubyong mga papel sa'yo. Oo! At sa isang banda mga kahombre ko, malamang yung iba dyan ay medyo naiirita na rin. Understandable. Kasi malamang yung iba iniisip, grabe, paulit-ulit to. Grabe, itong tao na ito. Laging ito yung content. Gatas na gatas. Alam naman na ng lahat yan. Ngunit, mga kahombre ko, ito ho kasi ay outside social media na. Hindi na ito content lamang. Ito ho ay literal na movement para mahoyo na itong tao na ito ng tuluyan ng matagal na panahon. Dito mga kahombre ko, madidistinguish na natin at maisesepara na natin yung mga taong nandito lang for the hype at yung mga taong totoong naghahanap na ng hustisya para kay Norman Mangusin. We just make this content happy, Isa kang malaking tukmol. laugh trip, Kininam! Agnanayon! Makabaho! Tayo na mo! Makabaho! and comedy. Pero sa totoo lang mga kahombre ko, ito ho ay literal na seryosohan. At sinabi ko na ito mga kahombre ko, ito ho ay personal. At lalong-lalo na, ito ho ay hanggang dulong laban. Hindi ho ito tsamba-tsamba lang mga kahombre ko. Sabi ko naman sa iyo, Norman, hindi ako yung katulad ng mga taong nakalaban mo back in the day. Itong panahon na to, nagkamali ka talaga ng binangga. Yun lang yun. Papatunayan ko yan sa'yo, Norman. Gusto mo 5 taon, gusto mo 10 taon tayo magkasuhan. Walang problema doon, Norman. Isasama kita sa panaginip ko. Walang halong mintis. Walang problema. Sanay ka sa kasuhan. Tumanda na ako ng ganito. Marami na akong hinarap na kaso, kaya hindi mo na ako pwedeng takot-takutin. Mas sanay ako sa kasuhan. Do your worst, and I'll do mine. Ganun yun. Unfortunately, Norman, for you, wala ka na mahanap na kahit na ano sa akin. Yan lang yun. Hanggang doon na lang yan, oh. At kahit kailan, hindi ka talaga namin nakatrasan. Tandaan mo yan. At tungkol naman sa status ko, mga kahombre ko, ito lang ang masasabi ko sa iyo, Norman. Kahit anong gawin mo na pamumurnada sa aking abogado o sa pagsasalita ng kung ano-ano sa aking abogado, personal man yan, o kaya naman sa social media, hindi ka atrasan niya, Norman. Hindrotot ka pa rin kasing hambog ka. Alam ko! Alam naming lahat na para sa'yo, yun talaga yung pinakamasaklap. Ouch! Yan yung sinasabi ko back in the day sa mga content ko noon. Na meron akong mas matinding sorpresa sa'yo. Now, mga kahombre ko, meron akong malupit na sorpresa sa inyo very soon. Hindi pa po pwede ngayon. Kung naalala nyo, sinabi ko to back in the day. Medyo nung nakaraan ng mga video na meron akong sorpresa sa iyo, Norman. Di ba? Eto na yon, di ba? Nakatapat mo na ngayon. Yang abogado ko na yan. Tigas na mukha niyan. Wasak ka dyan, Norman. At ang pinakamasaklap pa, maybe, baka lang, no? Kilala mo yan. Kaya nginig ka, oo! At yan yun, Norman. At akala mo ba natatapos na dyan? Mas maraming pang paparating akong sorpresa sa'yo. Hindi ko kasi pwedeng sabihin yun in public, mga kahombre ko eh. Kasi mawawala na ang lahat ng ito. Kaya kailangan kalmado at kalkulado tayo. Pero gusto ko makarating to sa'yo, Norman. Yung abogado ko na yun ang tunay
na makakapagpapasok sa'yo sa hoyo. Talaga. Totoong makokonvict ka dito, Norman. And we are actually on it para lang makonvict ka. Big time. Kahit sinasabi mo na walang kwentang kaso, maliliit na kaso, okay, no problem. Fully recovered ka na ba, bossing? Hindi pa. Marami pa akong hinaharap yung mga kaso-kasuhan. Marami pa akong kaso. Masasakit pa yung mga kaso-kasuhan ko. Kaso lang, kapag nagkapatong-patong na, yung walang kwentang kasong sinasabi mo, bibigat na. Lalong-lalo na! At ang aking abogado ay yung taong kinatatakutan mo all your life. Kasi mga kahombre ko, yung abogado ko, yun yung taong bangungot niya. Nako. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Ayan, eto kasi ilang beses na rin naman natin tong na-topic. Ilang beses na rin natin tong napag-usapan. Ang pinaghihinalaan nga natin ay yung ex ni Kulaong, na isa din sa mga naloko niya, na ano rin niya, na paniwala. At eto rin yung dating pinapablog sa amin ng mga kasama ko noon na vlogger, na sinasabihan niya na ito daw ay maruming babae, pokpok, ganon. Pinapablog niya na ito ng lalaki. Yun ang hula ko. Ilang beses na naman natin yan na na pag-usapan. Baka nga yan yun. Kasi actually ito yung mga binabanggit ni Kulaong nung mga nakaraan laman di ba? Nabanggit naman ni Kulaong yan na ito yung kanyang pinag-iisipan na si Food Genius. Pinag-iisipan niya yan na yan yung si Food Genius, at sinabi nga niya madidisbar, mawawalan ng trabaho, magkakaroon ng malaking problema. Yan na yon, yan na siguro yon. Actually hindi naman natin na ma-confirm kung sino ba talaga, pero yan yung aking hinala dahil yan din yung sinasabi ni Kulaong, at lately ay nabanggit din ni Makagago. At kaya ito pinaghihinalaan ni Kulaong na ito si Food Genius dahil noon pong mga panahon na nagkakaroon ng nagkakaroon po ng issue dito kay Pastor Jam, na-play din natin yung audio na kung saan ay sinasabi ni Kulaong na ito daw si Pastor Jam ay dinala etong mga papeles doon daw po sa ex ni Kulaong. Hindi ko alam Ate Cynthia kung may anak sila Bobot, yung abogado ba ni Norman ngayon, yung international lawyer na sinasabi niya? Hindi po. Hindi. Wala pong international lawyer yan. Ate Agnes, sino kaya yung ex niya? Kasi alam ko yung pangalan nun nabanggit dun sa audio recording. Balikan nyo yung audio recording. Maririnig nyo yung pangalan doon. Nung ex ni Kulaong. At actually meron nga akong picture dyan na nahalukay. Kasi pinasa noon ni Kulaong yan sa akin. Alam ko sa WhatsApp ba? Hindi ko maano kung saan niya pinasa yan Basta parang pinasa niya yan o may nagpasa sa akin. At pinapablog nga ni Kulaong yung ex niya para pagmukhaing masama. Mukhang matagal-tagal pag nagkataon. Oo. Mahuhuyo na ata sa wakas si Kulaong. Sana nga. Audio recording reveal Mac ulit. Kaya lang kasi baka mamaya tayo. Kaya sinasabi ko na lang na kayo na lang mag-play. May letter A, may letter E daw yung name. Bobot Milibiran, mukhang taga St. Peter yung abogado kasi ni Kulaong. Yung tipong pagod na at gusto na magretiro. Kaso pinilit ni Kulaong na sumama sa kanya. Ate Ayumi, mag-shade ka, nakakaantok mata mo. Pogi ka rin pag naka-shade, di ba? Kaya lang kaya hindi ako nag-shade ngayon.
Meron kasing nagsasabi sa akin pag ako naka-shade naman, bangag. Sinasabihan ako na na addict. Takot daw sa liwanag. Kita nyo naman dito, dalawa yung ilaw ko. Ayan, isang ilaw diyan, isang ilaw. Ayan, isang ilaw. Ayan, dalawa yung ilaw ko, yung ring light. Para medyo pumusyaw naman yung kulay natin. Okay, di ako naniniwala dyan, Ninang, ate, yung biniro ko noon, sinampal ako. Ate Ayumi, malungkot lang talaga pag wala na tayong pambansang laruan. Yes, oo, totoo yan. Actually, kapag nga talagang si Kulaong ay nagpatuloy na talagang makulong ng matagal-tagal, baka po Kulaong time na lang talaga tayo magkikita. Sa upload, ako po'y magpo-full force na naman sa politika. Okay, pambansang laruan, Ate Glenn. Okay, Bobot Milibiran, taga Poblador Law Firm ba yung abogado ni Manong Norms? Hindi po. Ayan. Ate Katrina Lab, ayan. Ayun, oo. Parang ganyan nga yun. Parang ganyan yun. Sige na nga, pangalanan na nga natin. Karel. Ayun, Karel yan, Karel. Ate Maribel Gabelo, yan ang gusto ni Kulaong, ang inisin si Sir MG. Pues, kuwang-kuwa ni Kulaong ang gigil ni Sir MG. Tama. Bina Imoto, hello po. Itsumo, Kokoro. Kaboomers TV, mamimiss natin si Kulaong pag nagkataon. Oo nga. Ate Katrina Lab, yung abogado ni Kulaong taga St. Peter. Kuya Elmer, kinig lang ako, Mac. Working time ako. Sige po, sige po. Mamiss talaga natin ang ilong Kulaong. Ayun. Ate Bina Imoto, shoutout sa iyo ha. Yung naalala ko tuloy yung favorite kong kanta na Itsumo, Kokoro Nero Itsuka. Game na. Manalangin. Yun ho, yung tunay na bangungot ni Norman. And malamang nagtatanong ka, Norman, paano nangyari to? Bakit pumasok sa eksena tong abogado na to? Bakit to? Bakit yan? Bakit nyo to nagawa sa akin? Yan ang matinding palaisipan mo. Yan ang motibo kung ba't ako nandito, kasi babaliwin talaga kita. And you will see this soon enough, Norman. Lalong-lalo na. At ito yung biggest ever achievement ng internet. Ang ikaw ay mahoyo ng pangmatagalan. Ikaw ba isang OFW? At ikaw ay awang-awa na sa nangyayari sa buhay ni Norman Mangusin? Dahil sa akin, dahil sa CIDG, dahil sa Napolcom, dahil sa LTO, dahil sa kung kani-kaninong mga tao? Aba, kung ganon, tamang-tama at nakikinig ka. Dahil meron akong iaalok sa'yo. At ayun, ayun tatapsin! Akalain mo na ipasok pa ni MG yung top send na yun dyan? Galing no? Akala mo seryoso yung pala aalokin ka ng top send. Tatingin ko talaga naman naaaning na si Kulaong Hindi na kaya nga di na nagla-live Kaya nanahimik. Kaya hindi na nagla-live kasi ang laki ng problema niya. Imaginein mo. Ang kalaban mo ba naman yung taong dati mong pinagkakatiwalaan, maraming alam sa'yo, di ba? Ngayon abogado na ng pinakamatindi mong kalaban sa SOCMED. Di ba? Kaya talagang malaking problema to ni Kulaong. Sobrang laki. At hindi lang po sobrang laki. Talaga na mga kita nyo ang laki na epekto kay Kulaong, di ba? Hindi na nakakapag-live. Kung ang abogado ni Kulaong taga St. Peter, si Kulaong taga City Jail. Ito na yun. Patapos na yung top send. Ang di umano'y best friend na babae ni Norman Mangusin na si Avi Siwa, mga kahombre ko Dito may... Ayan, ito.
Ito pong kinakaharap ni Kulaong ngayon na problema. Actually, mas malaki pa tong problema na to kaysa noong panahon ng pandemya. Kasi nung panahon ng pandemya, ang problema lang niya ay yung human trafficking. At nung panahon ng pandemya, talagang siya po ay posibleng hindi talaga makakuha ng bail. So hindi siya ganong puro kasi malaki ang pumapasok na pera noon. Kada live ni Kulaong sa channel at may mga magpalipad na mga mamis, may magpadala sa kanya ng mga mamis, medyo nakakapagpalubag ng loob yun ni Kulaong habang nakakulong. Pero ngayon kasi iba na ang sitwasyon. Marami po ang nakakaalam na ng katarantaduhan ni Kulaong at ang natira pong mga OFW naman ay hindi po katulad ng mga mamis talaga noon na talagang masasabi nating may pera, mapepera. Yung dalawang mamis na kilala ko, nakaipon na sila noon ng pang for good sa Pilipinas. Nung nakausap ko si Kuya Nasukir, actually, baka nga nanonood sila ngayon. Hello po, dalawang nanay ko. Nabanggit nga po ni Kuya Nasukir na hindi pa rin daw po ito nakakapag for good at hindi pa rin nakakauwi ng Pilipinas. Nalungkot ako bigla doon. Alam niyo kung bakit. Ibig sabihin lang nun, kasi ang plano nila, mag for good na sila somewhere around 2023 or 2024. Yung sinabi nila sa akin na yon. Kasi nagkakausap pa kami noong, hindi lang pala. 2022. 2020 yata kami nagkakausap pa. So, mga 2021 or 2022, uuwi na sila ng Pilipinas for good. Tatayo na lang ng tindahan, magtitinda na lang ng mga dress chicken, mga ganun. Ang dami nilang plano. Gusto pa nga nila akong pag-aralin ng law. Para may abogado si Kulaong at nakikita daw nila na ako po ako daw po magiging magaling na abogado. Yan ang nila, nakita nila sa akin. Tapos, di nababanggit nila palagi yun na meron silang mga ipon at tingin daw nila sapat na yung ipon nila na yun para makapagsimula ng negosyo, makapagpatayo ng bahay, makapagpatayo ng poultry, ng manok, bigasan, mga ganyan. Kung ano napagkukwentuhan namin tungkol sa mga plano nila pag-uwi. Yun nga, nung nabanggit nga ni Kuya Nusukir na hanggang ngayon nasa Amerika pa rin at hindi makauwi, dahil nga daw wala na, naubos na yung pera na kanilang mga naipon at naibigay na kay Kulaong. So nung nasabi sa kanya ni Kuya Nusukir, talagang nakakalungkot na balita yan. At nung panahon po kasi ng pandemya, oo, at nakakulong si Kulaong, pero hindi siya nauubusan ng pere. Ngayon, ang pinakamalaking problema ni Kulaong, bukod sa patong-patong na kaso ang kanyang kinakaharap, hirap din siyang makakuha ng pera. Kasi nga, yung mga natirang supporter, hindi naman ganun kapepera na kapag hiningian niya ng tigda 2 milyon, may ibibigay. Siyempre, kahit nasabihin natin meron pa ring mga nakasuporta diyan, meron pa rin pong reservation sa kanilang mga sarili yon. Kasi nga syempre hayag na hayag naman yung mga balita patungkol dito kay Kulaong na siya ay nambubudol, di ba? So yung iba baka magbigay pero siguro pinakamalaki na baka 10,000, 20,000, hanggang gano'n na lang. Ayan, hanggang gano'n na lang siguro. Pero yung sasabihin mo na etong mga taong to magbibigay pa ng milyon-milyon kay Kulaong, ay malabo na. Hindi na ala nang makikitang ganyan si Kulaong. At yan yung isa sa pinakamalaking problema ngayon ni Kulaong. Dahil nga po, yung mga tao kahit papaano ay nakikinig at kumbaga naringgan na nila yung mga sinabi ni Saral Kalinisan,
sinabi ng mga na-interview ng mga nanay like Karen Whitmore and Nanay Susan, marami nang nakapagpatotoo ng katarantaduhan ni Kulaong. Kaya ngayon, mas mahirap yung sitwasyon para kay Kulaong dahil nga po, bukod sa patong-patong ang kaso, wala nang magbibigay ng malaking pera sa kanya. Tingin ko nga ang nangyayari ngayon baka baon na sa utang to kay kay Alex Skywalker. Ayan. Okay, eto, comment muna tayo. Ayan. Palike naman po tayo, sabi ni Kuya Henry, Mami Susan, utang yun million kaso sa lista sa tubig. Yung naging donasyon, ako naubos ang puhunan dahil nauto. Po, Ate Maribel, hindi kasi makapagkaso mga OFWs dahil wala sila dito sa Pinas. Kaya lusot pa si Kulaong. Kaso, iba si Sir MG. Tuluyan talaga siya. Tama po. Ate Agnes, pero di umano may mga taga-suporta pa din na taga-US na sumusuporta sa kanya. Ilan na lang po yun. Hindi na po yan yung mga nagbibigay ng milyon. Tingin ko Okay, Ate Glenn, ako parang 2027, pahinga muna, balik after 6 months. At Mami Susan, kasi nautangan ni Kulaong ng milyon. Yun nga po. Norman gusgusin sa mga naawa kay Norman, gumising na kayo ang eengot nyo. Kuya Ronald Pax, Federico Pax de Mesa, hello po. Ate Katrina Love, sabi ni Sir Yulen, wag kaawaan yun, abogado ni Kulaong because kasabwat yun sa land grabbing. Okay. Ayun, Ate Kaljuni, hilong balentuang talaga nito si Kulaong. What a word. Ate Glenn, inayawan na siya kasi walang pasahod. Walang kawala si Kulaong ngayon, pati abogado ginago niya. Oo nga, pwedeng ganun nga. Okay. Ate Benilda Craig at saka kahit nakakulong siya noon, may nagpapatakbo ng channel niya at kumikita kahit papaano. Oo, yes, tama ate. Alam ko nung nawala yung channel niya, milyon yung sasahurin pa niya nun Kung hindi milyon, mga 800,000, 900,000. Kasamang naglaho. yung kanyang channel. Buti na utulang din na utangan. Oo nga po, Mami Susan. Marami kasing manguuto noon buti na alam nyo ako, sa dinami-dami ng nagbibintang sa akin na ako'y nambudol din noong panahon ni Kulaong. Buti na lang talaga, alam nyo, ako hindi ko po ginawa yan. Yang mambudol nung panahon ni Kulaong. Kasi kung ginawa ko yan, tsak na ang mga sa akin dyan, magsasalita ng pangit dyan sa akin. Yan, katulad niya, sila Mami Susan, yung mga 5 Mamis, yan ang mga magsasabi na budol yan si Makmak. Kinuhanan kami ng pera niyan. Binudol kami. Buti na lang talaga, hindi ko gawain yun. Blessing po, Boss Mac Pablo. Merong 3 ads na lumabas ngayon dito sa inyong live streaming pagkabukas ko. Wow, salamat naman po. Tinapos ko po silang lahat. Wow, thank you Okay, Ate Erlinda Balatukan, hello po. Kuya Norman. Norman Gusgusin. Sabi niya, Boss Mac, kamusta na yung 3 kalabaw? Nanganak na daw po yung isa. So, bali 5 na po yung kalabaw, pero maliliit pa po yung yung 2. Ayan, nanganak. Ang pinangalan po dun sa isa ay Norman. Dun naman sa isa po ay Francis. Ewan ko ba't ganun pinangalan. Ate Glenn, di na po sapat mga supporter niya dahil sa casino niya. Pwedeng ganun din kasi nga wala na talaga. Okay, naubos din sana ang yabang ni Kulaong mula nung nawalan ng channel kaso hindi patitinag sa kayabangan. Tama. Okay po.
Kapag naka-membership, okay. Naman, kasalanan mo ba kung marami sa iyo nagpapalipad hindi mo hinihingi? Ayun nga po. Eh, iba naman kasi yung palipad sa akin noon. Yung palipad sa akin, hindi ko naman sinabing ipang bibili ko ng bigas. Hindi katulad ni Kulaong noon. Once na may magpalipad, sasabihin niya, pambibili niya ng bigas yon. Eto, play pa natin to.